Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito. Nanood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung 6 warning signs of colon cancer. Pero tulad ng dati, laging mahalaga sa akin na meron muna tayong anatomy para naintindihan nyo po yung pinag-uusapan natin. Pag pinag-uusapan natin ang colon, ang pinag-uusapan natin yung digestive system, parte ng digestive system. At ang digestive system ay mula po dyan sa inyong bibig, esophagus, hanggang doon sa pinakadulo, yung anus. So tingnan nyo po yung nakikita nyo, di ba yung pinakadulo, esophagus, syempre manggagaling yan sa bibig, ha? Mula sa bibig, pak, ayan. Then, anus, pinakalabasan na ng dumi. So, pinag-uusapan natin dito ngayon yung colon. So, ano ba yung colon? Ito po yung colon, yan. Yung colon, yan yung tinatawag yung malaking bituka. Di ba? May small intestine, may large intestine. At yung colon, nahahati-hati pa yan. Meron ascending, transverse, descending, sigmoid colon, tapos rectum. So, anywhere dyan, pwede magkaroon po ng bukol. At yung bukol na yon pwedeng baliwala, pwede naman na dapat bigyan ng pansin, lalo na pag ito'y tinatawag ng cancer. Okay. So, pag pinag-usapan natin ng colon, ang isang tawag dyan ay colorectal. From the word colon, tsaka yung rectum, di ba? So, colorectal cancer or colon cancer. Yan yung another name. Colorectal cancer, nag-uumpisa yan kadalasan sa tinatawag na merong tumubo na polyps o growths, yung may tumubong laman. Itong mga laman na to ay sinasabing delikado dahil pwedeng maging cancer. Pwedeng maging, pwede rin naman hindi. Pero mas lamang yung maging cancer. Kaya ang mga dapat yung bantayan dyan, syempre yan ang ipapaliwanag ko ngayon, yung mga symptoms o signs and symptoms, yung sinasabi kong 6 na dapat yung bantayan. The colon is the first and longest part of the large intestine. Ang pinakadulo na niyan yung rectum, then yung anus. Okay. Colon cancer usually affects older adult. So kadalasan to sa mga may edad. Kaya yung mga sinasabi natin na kailangan meron kayong mga annual check-up, kasama doon sa check-up, maaaring ipakolonoscopy kayo, ay para malaman kung kumusta na yung inyong colon, kung meron bang polyp na maagapan natin. At usually, na-advise siya sa mga may edad na. Usually, mga sasabihin natin, higit sa 50 years old bago magkaroon ng ganyan. Bihirang-bihira sa bata, ba't nangyayari din po? Kasi pwede mangyari yan hindi lang sa adult, kundi sa anumang edad. Ba't kadalasan sa may edad? Usually, nag-umpisa yan sa mga maliliit na mga nagkumpul-kumpul na mga cell na tinatawag na polyp dyan sa loob ng inyong bituka. Ang polyp generally ay hindi naman lahat ay cancerous, but some can turn into colon cancer. Kaya hindi masabi ng doktor agad kung ito yung polyp na to, cancer na kagad o hindi. Kaya yung iba sinasuggest, basta may polyp, mabuti pang tanggalin. Yung iba sabihin, obserbahan. Tapos kinalaunan, ayan na, baka mamaya nag-umpisa na yung mga symptoms na pwedeng humantong sa cancer. Kaya iyan ang dapat yung tutukan dito. Kasi karamihan ng polyps, wala kang mararamdaman. Most of the polyps hindi nagkukos ng symptoms. For this reason, mga doktor ay ina-advise kayo mag-regular check-up. At kung may nakitang polyp, well, kadalasan pinapatanggal. Pinapatanggal, ang tawag polypectomy, tinatanggal. Yung iba, maaaring sabihin, obserbahan lang, pero majority ngayon yata ng mga doktor, i-advise tanggalin na kung may nakitang polyp. Finding and removing a polyp is the only way to prevent colon cancer. Para sa akin, yan ang mas mabuti kung meron, tanggalin na agad. Dahil kung may chance pala na ito'y maging cancerous, di mas mabuti pa tanggalin, di ho ba? If the colon cancer develop and many nangyari, for example, kung kayo po'y may colon cancer, nag-develop na to, andyan na. Marami naman treatments sa ngayon na pwedeng makontrol. Sana naman maaga pala makita na dahil sa pamamagitan ng surgery, radiation, or medicine, chemotherapy, targeted therapy, or immunotherapy, maaaring masugpo na kagad yung pagkakaroon niya ng colon cancer. Many people with colon cancer don't have symptoms. Tandaan nyo, inuulit-ulit ko to kasi
By the time na nakita ng doktor yung pasyente may cancer, minsan napakalaki na nung nakita. So when the symptoms appear, bago ka pumunta sa doktor dahil may naramdaman ka na, ayan, depende na yan sa size ng cancer nyo, depende rin yan kung saan located. So kung ito'y nandun sa mga area na medyo magbibigay na ng pagbabara sa pagdumi nyo, minsan doon ka lang magpupunta sa doktor, di ho ba? So, ito yung mga dapat yung bantayan. Listen, children, mabilisan lang to, ha? Listen. Symptoms of colon cancer can include the following. Number 1, a change in bowel habits. Nagbago yung inyong daily routine. Kung araw-araw dumudumi ka, ngayon medyo dumalang o kaya dumalas. So pag sinabing frequent diarrhea, nadadalas ang punta mo sa CR o kaya hirap kang dumumi. Dati hindi naman. Pareho lang naman ang lifestyle nyo, pareho naman kinakain nyo sa pang-araw-araw, halos. Number 2, bleeding. Every time dumumi ka, may dugo sa dumi mo. Nagtatay ka man, normal pagdudumi mo, o hirap ka dumumi, may dugo sa inyong dumi. Number 3, palaging may discomfort, may naramdaman ka na hindi ka nais-nais dyan sa inyong bandang bilbil, sa may bandang tiyan, parang pinupulikat, parang may hangin at masakit. Number 4, feeling mo dumumi ka pero hindi mo na ilabas lahat. Parang may naiiwan na dati hindi naman. So yan yung feeling of incomplete, emptying of your bowel. Yan. Number 5, nangihina ka at palagi ka napapagod. Ba? Meron ka na nagbago sa pagdumi mo, nangihina ka pa, pagod na pagod ka. At ang pinakamatindi, bumabagsak ang timbang mo na hindi ka naman nagda-diet. Wala ka namang ginagawa para pumayat. So yan yung 6 na dapat yung bantayan. So kung nakaramdam po kayo ng ganyan, please see your doctor. Siyempre, pagdating nyo sa doktor, hindi naman masasabi ng doktor talaga kung ano yung pinakadahilan kung bakit ka nagkaroon ng colon cancer. Pero, may mga bagay-bagay na dapat natin alamin, no? Yung mga ano bang ginagawa natin na pwedeng humantong doon. Ano ba yung, bakit ba nagkaroon ng cancer sa tao? Lahat naman ng tao po, tulad lahat ng cancer, pag nagkaroon ka ng cancer po, ang normal cell kasi natin dapat nagdi-divide yan, lumalaki, nagdi-divide. Pero pag cancer po, hindi nyo nakokontrol. Lumalaki, nagdi-divide, at nabubulok, at naiiwan sa inyong katawan. All cells in our body constantly grow, dividing and dying. That's how your body remains healthy and working as it should. Pero sa colon cancer, for whatever reason, lumalaki po yung cell, nagdi-divide, dapat namamatay na at wala na, hindi nandyan naiiwan at lumalaki ng lumalaki. So yan yung problema sa cancer. So ang lifestyle choices natin may kinalaman sa pagkakaroon din ng colon cancer. Nalaman na yung smoking, excessive alcohol use, obesity, poor diet, saka yung mga hindi nag-exercise, may high risk po kayo magkaroon ng ganitong problema, lalo na kung nasa family history nyo. Medical condition that increase your colon cancer risk: inflammation of the bowel, chronic ulcerative colitis, Crohn's colitis. Yung mga may ganitong problema sa bituka, no? Medyo mas high risk kayo magkaroon ng colon cancer. Inherited conditions: Lynch syndrome, familial adenomatous polyposis, mga maraming polyp sa bituka na minamana-mana. Medical conditions pa rin tulad ng family history ng colon o other kinds of cancer, family history ng pagkakaroon ng polyps, dagdag risk din yan sa isang tao. So, ang tanong, Doc, how to diagnose? Paano ba malalaman kung meron akong ganito? Ito po mga pwedeng gawin. Well, i-advise kayo ng doktor na mag-complete blood count, comprehensive metabolic panel, carcinogen, ano itong tinatawag na carcinoembryonic antigen or CEA. Isang uri ng test yan sa dugo na nakikita po yung mga cancer cell. Ang normal cell natin nagre-release ng CEA sa ating bloodstream. Pero pag sobrang taas ang inyong CEA, it could be a sign na meron kayong colon cancer o cancer sa iba pa. Diagnostic and test na pwede rin gawin ay X-ray, whole abdominal X-ray, o kaya CT scan, magnetic resonance imaging,
o kaya PET scan, ultrasound, and finally, biopsy for a definite diagnosis. Ibig sabihin yung sure na sure, binabiopsy dahil nakikita mo yung mga cancer cell sa laboratorio. What are the common colon cancer screening tests? Ang pinaka-common ay yung tinatawag na colonoscopy, kung saan may pinapasok po na mahabang tube sa inyong tumbong. At yan yung screening test na ginagamit for colon cancer. So, other screening tests, may tinitingnan yung inyong dumi kung may dugo. So, yung mga dugong hindi nyo nakikita, dugong microscopically lang nakikita, yan yung mga tinatawag na FIT or fecal immunochemical test. Pwede rin yung guaiac-based fecal occult blood test. Fecal DNA test ay medyo social ng konti, nalalalaman yung lahi ninyo kung may cancer sa pamamagitan lang ng inyong dumi. Wow, high-tech, di ba? Other tests na pwedeng gawin, flexible sigmoidoscopy o kaya virtual colonoscopy. Well, mas maganda yung paliwanag ko na nakikita nyo nung ginagawa. Ganito po yan. Ang virtual colonoscopy or VC, kilala din sa CT colonography. New procedure po to na equally effective naman sa ordinary colonoscopy, less invasive, safer, faster than standard colonoscopy. Pero medyo mas mahal ng konti. Regarding price, depende kung saan hospital ka pupunta, kaya hindi ko alam kung anong presyo, depende sa hospital yan. Sa virtual colonoscopy, ayan, nakahiga ka lang, tapos nakikita yung mismong bitukan nyo. At yung flexible sigmoidoscopy naman, ito yan. Ito yung kadalasan ginagawa sa mga clinic, ganyan. So, flexible sigmoidoscopy. So, sa flexible sigmoidoscopy, ayan, may tube na pinapasok lang dyan, tapos in-examine yung lower third ng inyong large intestine. So, okay, mag-alala, hindi naman masakit yan. Meron naman pampadulas yan at hindi mo mararamdaman. Subukan nyo. Maliit lang yan. Okay? So, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung paliwanag ko. Mag-iHeart GSK lang sa comment section. Please, don't forget to subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Invite your friends to join us here. At mag-like at thumbs up naman kayo. Sige na. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!